Kilala bilang ang master rapper ng ating bansa, sama-sama nating sariwain ang buhay at ang kamatayan ng isa sa legend na rapper na si Francis M. Ipinanganak ng ika-4 ng Oktubre ng taong 1964 sa Maynila bilang si Francis Michael Durangon Magalona. Sinunod ang pangalan nito sa santong si Francis of Assisi dahil ang kapanganakan nito ay siya namang pista ng nasabing santo. Si Francis ay ang ika-8 sa 9 na magkakapatid. Ang ama nito ay si Pancho Magalona na isang sikat na aktor ng ika-1940s. Ang kanya namang ina ay si Tita Duran na isa ring aktres ng kanyang kapanahunan. Ang lolo nito na si Enrique B. Magalona ay nagsilbi bilang isang senador. Second cousin ni Regine at Kakay Velasquez itong si Francis M. Tila ba bata pa lamang ay mulat na si Francis sa kung ano ang pinilakang tabing. Nang sumapit ito sa kanyang high school ay pumasok ito sa Don Bosco. Matapos naman ay dumiretso ito ng kolehiyo sa San Beda sa Maynila. Nagsimula si Francis bilang isang break dancer ng mga 1980s. Sa panahong ito, makailang beses na ito ay kasama na sa mga pelikula tulad ng Bagets 2 ng taong 1984. Ito rin ay ang suking DJ rapper sa palabas sa IBX na Ang Loveliness. Ng taong 1990, unang inilabas nito ang kanyang rap album na pinamagatan na Yo. Sa album na ito nakapaloob ang kantang Mga Kababayan, Gotta Let You Know, Cold Summer Nights at ang duet nito kay Pia Arroyo na Loving You. 1992, inilabas naman nito ang rap na Francis M. Sa album na ito kabilang naman ang kantang Mga Praning, Tayo'y Mga Pinoy. Sa ikalawang album na ito, napansin ng masa ng husto ang mga makapilipinong ideolohiya ni Francis M. At ito naman ay matagumpay nila na tinangkilik. Pagpasok ng taong 1993, bukod sa rap, pinasok ni Francis M. ang Pinoy rock. Dito nabuo ang kanyang banda na tinawag na ang Hardware Syndrome. Sa pagkakataong ito, pinaghalong Pinoy rock at pagrarap naman ang kanyang sinimulang pag-eksperimentuhan. Dahil sa kakaibang paghahalo-halong ito, mas lalo pang nakilala at tinangkilik si Francis ng masa. Sa pag-angat ng pangalang Francis M., nakasalamuhan nito ang iba pang mga sikat na mga artista. Kasama na ang mga awit at composer katulad na lamang nila Andrew A., Joey Ayala, Herbert Bartolome of Bahon Yuhay, Ryan Cayabyab, Mike Hanupol ng Juan de la Cruz, Michael V., ang Death Threat, maging ang bandang Eraserhead at si Glock 9. 1994, lumipat si Francis sa kumpanya. Siya na ay nasa Octo Art. 1995, inilabas naman niya ang Freeman, maging ang 3 Stars in the Sun. Kabataan para sa kinabukasan. Dito nakapaloob ang Kaleidoscope World. 1996, nasungkit ng awiting ito ni Francis ang Awit Awards for Best Produced Records, ang NU 107 Rock Awards na ang Song of the Year. Ang sumunod namang album ni Francis ay inilabas din ng taong 1996. Ito ay tinawag na ang Happy Battle. Sa album na ito kasama niya si Ellie Buendia sa kantang Sapot. Sa panahong ito ay host na rin siya ng panghapong palabas na ang Eat Bulaga. Taong 1998, mas focus naman ang album na ang Adventures of Mr. Cool sa tila ba marahang urban at heavy na uri ng musika na gitara. Ito ay may halo rin na pagrarap. Ito ay binahagi ni Francis M. sa kanyang mga parokyano. Ilan sa mga kanta sa album na ito ay ang Alapaap at ang Whole Lotta Lovin'. 1999, nasa Sony Music na si Francis Magalona. 2000, inilabas naman ito ang album na Freeman 2. 2004, inilabas niya ang kantang Pambihira Ka. Naging makulay ang karir ni Francis M. Ngunit hindi ibig sabihin na ito ay naging madali. Taong 2001, nasangkot ang aktor sa aligasyon ng makakita di umano ng ipinagbabawal na damo sa kanyang sasakyan nang ito ay nasa Quezon City. Napawalang sala naman ang master rapper dahil sa kakulangan ng ebidensya ng taong 2004. Sa usaping pag-ibig naman, ipinakilala kay Francis M. nang noon ay ang kasama nitong aktor at kaibigan na si Richard Gomez sa isang diskuhan si Pia Arroyo. Ang diskuhan ay pagmamayari naman ng direktor na si Ishmael Bernal. Nagkamabutihan at nag-ibigan ang dalawa at taong 1985 ay
ay nag-isang dibdib si Francis at si Pia. Biniyayaan ng kanilang pagsasama ng 6 na anak at ang 2 naman ay ang kanyang mga stepchildren. Ngunit sa isang episode na inere sa serye na Pinoy Pawn Star ng ika-17 ng October, lumabas ang dating flight attendant na si Abigail Rait at sinabi na nagkaroon sila ng relasyon ni Francis M. Ito ay nagbunga ng isang 15 taong gulang na anak na babae. Sadyang ikinagulat ito ng buong mundo. Iba-iba rin ang naging reaksyon ng masa. Mayroong naawa kay Abigail Rait at mayroon din naman na nagalit. Agosto 2008, naglabas ang master rapper ng anunsyo. Ayon sa kanya, ayaw di umano nito na pagpiestahan siya ng media. Nais ito na magkaroon ng privacy ang kanyang pamilya. Aniya mas nais pa nitong pag-usapan kung papaanong ito ay makasosolicit ng donasyong dugo pamalit sa kanyang nagamit sa ospital. Matapos na makalabas sa ospital, kasama niya si Ellie Buendia na noon ay kalalabas lang din ng ospital. Nagbalik agad ito sa Itbulaga at ayon sa pahayag ng anak nito na si Maxine Magalona, ginagawa ng kanyang ama ang hilig nito. Kasama si Ellie, nag-record sila ng kanta. Ayon sa master rapper na hindi dapat sinasayang ang oras dito sa mundo. Ayon sa misis naman ni Francis na galit ito sa kanyang sakit na cancer, ngunit hindi ito sumuko. Dagdag ng may bahay ng rapper na ayon sa kanyang mister na babagsak ito na lumalaban. Marso ng taong 2009, ika-12 ng tanghali, inanunsyo ng pamilya sa pamamagitan ng Itbulaga at ang host nito na si Vic Soto na sumakabilang buhay na ang master rapper na si Francis M. Ito ay dahil sa multiple organ failure, secondary sa septic shock, secondary sa pneumonia, inain the immunocompromised, acute respiratory failure, secondary acute respiratory distress syndrome. Ito ay komplikasyon sa sakit nitong cancer na ang leukemia. Bago pa ito ay pumanaw, makailang beses na ito ay sumailalim pa sa chemotherapy at nakatakda sanang sumalang sa operasyon para palitan ang bone marrow nito. Inilagak ang labi ng aktor at rapper sa Christ the King Memorial Chapel sa Grand Meadows sa Quezon City na puno ng mga sikat na tao at bituin ang lamay ni Francis M. Nagbigay-pugay din ang mga fans nito sa kanilang idolo. Nang ika-11 ng Marso ng taong 2009, na-cremate si Francis M. Saka ito ay binigyan ng misa kinaumagahan. Ang abo ng master rapper ay inilagak naman sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Mga katinagalog ko, ito naman po ang masasabi ko tungkol sa mga balitang kamakailan lang ay lumabas patungkol sa master rapper. Tao po si Francis M. Tao po tayong lahat. Kung meron man siyang pagkakamali, lahat din po tayo ay may pagkakamali. Ang tangi lamang nating isipin at lagi po nating titimbangin. Mas lamang ba ang masamang nagawa ng isang tao o ang kabutihan na naibahagi nito? Walang perpektong tao katulad niya, katulad ko, lahat po tayo ay tao. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa araw na ito. Magkita-kita pang muli tayo sa mga susunod na makabuluhan pa nating mga kwentuhan. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.